Yes, so good morning mga kadiskarte. Meron tayo ditong Grand Cherokee service sa 4x4 yung kanyang problema. So nangyari mga kadiskarte, yung kanyang 4x4 ay nag-stuck siya sa nag-engage siya ng 4x4. So hindi na siya ma-disconnect mga kadiskarte. So advisean siya na palitan muna natin ng DTCM, no, drivetrain control module. Pag nag-stuck talaga yung 4x4, ang kadalasan na nangyayari dyan yung kanyang DTCM talaga na nasisira. Lalo na 2015 model siya, so kadalasan talaga nasisira na. So after palit ng DTCM niya, ang nangyari, pakita pala natin sa inyo yung DTCM ha, baka hindi nyo alam. Ayan. So ito siya mga kadiskarte. Ito yung kanyang drivetrain control module siya. Located siya sa driver seat sa ilalim, may cover doon, tanggalin nyo lang. Doon ito matatagpuan. Lalo na pagka yung inyong sasakyan ay lumalagatik-lagatik sa ilalim, lalo na pag nakapark kayo or unang start nyo, yung parang tuloy-tuloy na lagitik mga kadiskarte sa ilalim, yun. Ito yung nagiging sira nun minsan. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Ayan. Nagpalit na ako nito. Tapos yung kanyang position sensor, nagpalit na rin ako. Yung kanyang motor, nag-swap na rin ako, pero ganun pa rin nangyayari. So, share ko na lang din sa inyo. Kung kayo din yung gumawa ng katulad nito na problema, ay madali nyo rin siyang makita. So, kailangan nyo lang may wiring diagram para ma-check nyo lahat ng mga connector. May check nyo kung ano yung mga dapat i-check sa pag ganito yung papalitan ninyo. So, medyo madali lang siya sa may alam, pero talagang napakahirap siyang i-diagnose kung hindi natin kabisado. Ang ini-expect ko kasi dati ay sira yung kanyang transfer case, kasi parang ilang beses na rin ako na nangyari na ganito eh. Nagpalit na ako ng module, ganun pa rin nangyari. So, ang ginawa ko, binaba ko yung transfer case niya, chinik up ko sa loob, wala akong may nakitang problema. So, sabi ko baka wiring. So, chinig natin yung wiring, meron tayong wiring diagram, so natagpuan natin yung sira. So, share na rin natin sa inyo para maiwasan din at madali nyo ring makita ang sira kung sakali. So, ito na. So, ang nangyari mga kadiskarte sa sasakyan na ito yung 4-wheel drive low niya, lagi naka-engage siya, hindi siya mawawala. Yan. So, nagpalit na tayo ng module, ganun pa rin. Ichinik ko yung wiring. Yung nangyari sa wiring, yung switch dito pabago-bago ng yung lean bus niya pabago-bago ng sukat yung voltage niya. Merong 2.5, merong 3 volts. Dapat ang lean bus nanggagaling ang lean bus na galing sa BCM papunta dito dapat 9 volts. So, chinik up natin, nakita natin ang problema dito sa gilid. Papakita ko na lang sa inyo. Ang nangyari ng mga kadiskarte, karamihan kasi na nangyayari dito, natatapon dito yung kape, soft drinks or tubig. So nangyayari dyan, nagsushort dito sa kanyang connector. So share din natin, papakita natin para aware din kayo. So nakita nyo yan, mga bakat ng basa. Ayan o. So yan yung connector na yan, nag-corroded yan sa loob. Yung lean bus dyan, dito nag-corroded siya. Ayan. Mula yan sa switch dito papunta doon sa BCM, corroded siya. So kita nyo yung basa yun, pati sa loob. Ayun. Ayan. So kung sakaling mayroong nag-appear na 4x4 service, required service dun sa may cluster nyo, so check nyo muna dito yung connector na to, bunutin nyo, linisin nyo muna. Ayan, para sa diagnosing. So kung na-check ko sana nito dati, so hindi sana ang customer nagastusan. Kaso nga lang dito kasi mga kadiskarte, pagka nag-check ng sasakyan dito, ayaw ng mga customer ng matagalang checking. Gusto nila pag saksak mo ng computer, pag nag-DTC, bigyan ka agad ng quotation. Ayaw nila ng matagal. So siyempre yung diagnosing kasi matagal. So ganoon din ang nangyari nung napalitan na rin ng module, natagalan din dahil dito rin naghanap tayo ng mga kung ano pang posible na naging sira. Ayan. Yung isang wire dyan,
karamihan talaga nangyayari ito. Ito talaga sa tagal ko na gumagawa, ito lang lagi ang pinapalitan ko kasi. Pag nag-service 4x4 dyan sa kanyang cluster, tapos dito nagbe-blink yung ilaw or hindi siya umiilaw, tapos naka-engage na 4x4, so ito lang lagi ang pinapalitan ko. Yan. So para ma-double check nyo rin, check nyo muna din yung connector dito. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon na ito ang problema. Dapat may check nyo dito. May check nyo dito yung positive, negative, at saka yung kanyang lean bus. Tatlong wire lang naman kasi yan. Dapat yung kanyang lean bus, meron kang masusukat na 9 volt. So pag meron kang masukat na 9 volt dyan, so wag mo nang intindihin to, okay na to. So dito ka na mag-focus, lahat ng mga continuity checkin mo sa motor doon saka sa ilalim. So medyo mahirap siya at medyo matagal siyang checkin kung gusto mo makasigurado. So yung kanyang module dito natin makikita yan. I-atras nyo lang tong upuan sa harap. Ito yung kanyang module. Madilim Ito yung kanyang module, makikita nyo dito. Yan. Dito yan nakapwesto sa gilid. Nakaganito yan. Yan yung kanyang location. Dapat na-check ko na kasi lahat ng wire. Ito papunta sa ibaba, dun sa motor at saka sa kanyang position sensor. So wala akong nakitang problema dito. So bago na rin ito, kaya nagdesisyon ako na i-checkin yung kanyang transfer case. Binuksan ko transfer case niya. Wala akong naka-engage yung 4x4 doon. Pero wala akong nakitang problema. So binalik ko na. Siyempre proceed tayo ulit sa ibang diagnosing. Ganun po talaga pag nag-diagnose, medyo mahabang oras. So at least ngayon na-solve na natin ang problema. Ayan, so start na natin yan. So dapat kasi pag nakalagay dyan, dapat kasi yan. Pag nakalagay dyan siya, in-neutral mo na siya. Tapos pipindutin mo na ito, mag-i-engage na dapat yan eh. Ano. Tapos makikita mo yan dyan. Normal lang yan yung pag nagka 4x4 ka, may ganyan talaga yan. Ayan. So ngayon, disengage na natin yan. Yun. So wala na rin dyan. So ang karamihan kasi niyan mga kadiskarte, pag in-start nyo yung sasakyan nyo, may nakalagay dyan na service 4x4 or may nakailaw dyan na 4x4 sa taas. Kaya katulad nito, yan yung ito mga kadiskarte, yan pag nakaganyan yan, karamihan na kadalasan na nasisira dyan yung kanyang DTCM, kanyang module. Yan. Kaya yan lang ang lagi ko nire-request kasi nga siyempre sa tagalan nating experience, yan talaga yung madalas nasisira. So once napalitan yun at ganun pa rin, so siyempre panibagong checking na naman. Ayan. So kung gusto nyo talaga makasigurado, checkin nyo na lahat. Kasi yung module napakamahal din yan. Nasa 2,000 plus. 2.2 yata yun o 2.3. Kasi ang 5.7 na module medyo mahal siya kaysa 3.6. Yan. So wala na siya. Ganun lang, yun lang pala yung problema niya. Yan so mga kadiskarte, no, kita mo lang isang wire lang yung problema niya, corroded lang na wire. Pero napakarami na nating araw na sinayang dito sa diagnosing. Siyempre sa pagbaba pa lang ng transfer case, binuksan. Ang transfer case pa naman mga kadiskarte, pag binuksan natin, madali siyang ibuksan, madali siyang i-dismantle, pero napakahirap siyang ibalik yung kanyang transfer case. So kailangan talaga ng oras. Pag diagnosing talaga, may oras talaga dapat na ilalaan. Kaya ito hindi ko na siya na-i-vlog nung ginadiagnose ko kasi nga gusto ko makafocus ako sa ginagawa ko kasi nga binamadali na rin ako. Kaya hindi ko siya na-videohan kung ano talaga yung problema niya. So sinishare ko na lang sa inyo yung nagiging problema kasi kung kayo din yung mag-diagnose, medyo may idea na kayo.
sa mga ganong problema. So yun lang mga kadiskarte, no, sana yung ating video may nabigyan tayo ng idea din para sa ating para sa kapwa ko din na mekaniko, na pag naka-encounter sila ng mga ganitong problema, mas madali din nilang ma-solve. So yun lang mga kadiskarte, at maraming salamat. Thank you uli sa inyong lahat. God bless po.